Okay, after sa rolling, dito naman tayo sa plank series. So, uunahin natin yung elbow or low plank series within 30 seconds. Sa exercise namang ito, kailangan na gamitin natin ang ating kamay at ang ating paa upang maitaas natin ang ating katawan upang ito ay mabalanse. Ngunit, hindi talaga literal na itataas mo ang iyong katawan. Kailangan na nakadescribe pa rin ito bilang isang low plank. Next naman ay yung side plank within 30 seconds. Makikita natin kung ano ang kaibahan kasi kapag tinawag nating elbow, yun yung paggamit ng dalawang kamay tapos paa, ngunit naka-low lamang. Ito naman ay isang kamay lamang ang ating ginagamit tapos nakatagilid, kaya nga tinatawag natin itong side plank. Sa exercise na ito, kailangan na mapanatili pa rin natin na nakabalanse ang ating katawan gamit ang ating mga kamay at paa. Susunod naman ay ating tinatawag na full plank within 30 seconds pa rin. Kapag ang elbow ay naka-low lamang siya at ang side plank ay naka-side lamang siya, ito naman ay full na. Nananatili pa rin na ginagamit natin ang ating kamay at paa upang mabalanse ang ating katawan or upang maitaas natin ang ating katawan. Makikita naman natin sa video ng aking kamay, aking katawan at ang aking paa ay tinotodo-todo ko na talaga ang pagtaas nito. Kaya ito'y matatawag nating full plank. Ayan, next we have the hip bridge, 10 times, 2 repetitions. So, sa exercise namang ito, kailangan na ikaw ay nakahiga. Dapat ang iyong kamay ay nakatapat sa sahig. Tapos, dapat ang iyong mga paa, kung sa Bisaya, ay nakatukod. Kaya, ayan ang mangyayari. Kailangan na itaas mo ang iyong katawan, hindi buong katawan, kundi yung bandang tiyan lamang yung itataas mo. Lagi nating tandaan na kapag gagawin natin ng exercise na ito, kailangan ng iyong tuhod ay nakataas. Kailangan ng iyong kamay ay nakatapat sa sahig. Kasi kapag iyong tuhod ay nakatapat rin sa sahig or ikaw ay literal na nakahiga talaga, tapos itataas mo yung hip mo, so talagang mahihirapan ka. Mahihirapan ka pang huminga, mahihirapan ka pang itaas ang iyong katawan. Kaya habang ako'y nagvi-video niyan, tapos nag-i-exercise, nananatili akong relax at kalmado lang. Kasi kapag ikaw ay natataranta, hindi mo gaanong makukuha ang exercise na iyan at hindi gaanong naiinsayo ang iyong katawan. Habang ako'y nagpapatuloy sa pag-iinsayo, ang ginagawa ko lang naman dyan ay pag-inhale at exhale. Hindi talaga makakalimutan yan kasi ito ay napaka-importante. Kaya, ang exercise na ito, kailangan na balanse ang iyong paghinga upang ikaw ay hindi mahirapan. Nang matapos ko ang hip bridge, dito naman tayo sa press up. 10 times tapos 2 repetitions. Kapag sa mga lalaki, ang tawag nila dito ay push-ups. Tapos sa babae naman, ang tawag natin dito ay press-up. Nakikita niyo naman na babae ako, kaya ang pinili ko ay press-up. Not all girls na nagpe-press up lang. May iba na nag-push up sila. Kaya nilang mag-push up. Kasi ako, hindi ko kaya mag-push up. Hindi ko nga kaya mag-press up eh. Paano na lang kaya kapag push up? Actually, press up naman talaga ang sinabi ni Sir sa instruction niya, kaya press up ang gagawin natin. Alangan naman ka mag-push up tayo, hindi naman natin alam, hindi naman na-instruct na mag-push up tayo. Kaya, napa-press up si ate. Noong una, nag-iinarte pa yan siya kasi hindi niya kaya yung pag-press up. Ngunit, kapag grades na ang napag-usapan, talagang kakayanin ng lahat. Mapapalaban talaga yan siya ng biglaan. Habang ikaw ay nagpe-press up, kailangan na nakasteady ang iyong katawan habang pababa at patas ito kasi kapag ikaw ay malikot, mahihirapan ka ulit na itaas ang iyong katawan. At ang pinakamahalaga sa lahat ay talagang dapat malakas ang iyong puwersa. Next one is the bird dog. 10 times tapos 2 repetition ulit.
Ang exercise namang ito, kailangan na ikaw ay nakakulog kung sa Bisaya pa lang. Kailangan na ang iyong kamay ay nakatukod, tapos ang iyong tuhod ay katulad din sa iyong kamay na nakatukod. At ang iyong kamay at ang iyong paa ay magsisilbi haligi, kumbaga, na para bang bahay na mayroong haligi na nagsisilbing gabay upang makapagtayo. Ang gagawin mo lang naman sa exercise na ito, kapag ang right hand mo ang itataas mo, kailangan na isabay mo yung left foot mo. Kapag yung right foot mo naman na itataas, isasabay mo rin yung left na hand mo. Kaya, hindi mo talaga mapagsabay yung right na hand mo tapos paa mo, tapos yung left na paa mo, tapos left na kamay mo. Kailangan na kapag left, dapat right. Kapag right naman, dapat left. So ayun na nga, paulit-ulit mo lang itong gagawin hanggang sa ito ay matapos. And the last but not the least, the downward dog. 4 times tapos 2 repetitions. Ang exercise namang ito, kapag sa Bisaya, kinahanglan nga ang imuhang likod is mura siyag nakapiko. Tapos ang imuhang tuhod, dapat medyo pud siya curve if ang imuhang lawas is magbangga na patulong sa imong tiil. Pero dili siya literal nga mabangga jud. Mura ra siyang ipiko nimo or ipilo nimo. Sa unang tingin ko pa lang sa exercise na ito, talagang napasok sa isipan ko, napakahirap naman ito. Ngunit nang aking napagsimulan na, talagang gumagaan ang aking loob. Hindi siya gaanong nakakagaan kasi nga nahihirapan ka, kasi nga pa downward. Ngunit nakakapagbigay siya ng energy na parang lumalakas o parang nararamdaman mo yung pwersa ng iyong katawan. Pero ang exercise na ito, kapag ang imong likod is mura kag bakuon or curve ang imong likod, dani parang mafe-feel mo na sumakses ka eh. Parang ang iyong likod dito ay parang mo straight na siya. Ayun lang, maraming salamat sa pakikinig at lagi nating tandaan na ang pag-iensayo ay napakahalaga sa ating katawan.